Good afternoon mga ka-livestock. Welcome back to my channel at Chard TV Livestock Farming. And please follow my Facebook page mga ka-livestock at chardsirip.nokni. Marami din kayong videos na matutunghayan doon tungkol sa pag-aalaga ko sa mga patabaing baboy. Ang mga ka-livestock, kinuha na yung itheads natin, kinuha na ng buyer. Ayan po, tinitimbang na. Yun nga, yung expected natin na weight nito, ayan po yung durok, 100, I think 100 kilos may higit mga ka-livestock. 101. Yun yung expected natin na sa itheads, 900 kilos. Hopefully ma-reach yung expected weight natin na 900 kilos. And please watch the whole video mga ka-livestock so that malalaman nyo kung umabot ba ng 900 kilos ang itheads natin, kung sakto ba yung estimated weight na binabanggit ko na 900 kilos. Before I proceed further mga ka-livestock, mag-shoutout muna ako sa mga kaibigan natin. Shoutout nga pala sa buyer nito mga ka-livestock, mabait na buyer na kaibigan natin. Shoutout kay Boss Fred. Boss, maraming salamat. Kahit na-delete yung pagkuha, ayos pa rin. Hinihintay pa rin namin yung presence talaga ni Boss Fred. Hindi namin binibigay sa iba. Shoutout din kay Boss Jerry Tanyedo. Sir Jerry Tanyedo pala. I hope na sa mabuting kalagayan kayo sir at saka sa pamilya nyo. God bless you always. Shoutout din sa kaibigan natin na nasa ibang bansa, kay Ma'am Miranda Gendry, kay Ma'am Dana Digino, at kay Boss Jomari Dasas. So kakilala natin, kaibigan, kamag-anak, kasamaan sa trabaho. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat na magbababoy. Bago ko pala makalimutan, shout out sa nakakatanda natin sa trabaho, Idol Chief Kitik Dax of Cebu City. Shout out din sa kumpare natin also from Cebu City, Franz Alarcon. Mga ka-livestock, yun nga, siguro sa pagtitimbang mga ka-livestock, as you can see and observe, walang nag-80, walang nag-90. So far 100 up pa din yung weight ng mga baboy natin. So hopefully wala talagang 90 plus. Hopefully 100 up lahat. Tutunghayan lang natin hanggang sa matapos matimbang ito lahat. At mga ka-livestock, yun nga, maganda nga ang growth nito dahil nga prosperity. Sa hindi alam kung ano yung prosperity, ibig sabihin nun guilt yung inahin natin at isang beses pang nanganak. Yun nga, 8 lang ang anak, so hindi talaga nakakagulat na malalaki talaga sila natin pag-iwalay. Lalong-lalo na nga yung binabanggit kong na genetics, yun din ang pinaka-importante kasi ang lahi ng mama nito is landrace. Yun nga, binanggit ko, yung mga landrace is typical na mahaba yung katawan. Napaka-importante talaga yun mga livestock sa isang inahin na may katangian na mahabang katawan, malalaki, mabilis lumaki, dahil iba to nila yun sa kanilang mga anak mga ka-livestock.
nabanggit ko nga, yung mga boar na yan is only para makonsumate yung breeding. Malaking contributory factors talaga yung mga inahin natin. Kaya pipiliin talaga natin yung magandang klaseng baboy na gagawin natin inahin, na yung mga katangian na gustong gusto natin ay nasa kanya. Hindi ko sinasabi na papalitan nyo lahat yung nasa sa inyo kasi naengganyo kayo sa landrace. Yung pag ano nyo, unti-unting i-upgrade nyo lang, i-upgrade. Kasi nga, babalikan natin yung landrace is typical na mahaba yung katawan, paling yung tainga. Mga ka-livestock, pag napuno yung mga landrace na mahaba yung katawan, naku, napakabigat talaga niyan. Lamang na lamang tayo sa timbangan, mga ka-livestock. As you can see and observe, itong patining ko na ito, nakakagulat. I think ito wala talagang 90 plus dito. Siguro may abot ng 115 mahigit. Yun ang estimated ko na pinakamalaki, 115. Hopefully ma-reach o kaya ma-break yun. Mga ka-livestock, napakaganda talaga ang landrace, pero dapat pag-aralan nyo din na ang landrace ay may mga mga ka-livestock, may mga negative aspects. Kasi yung mga landrace, madali silang ma-stress. Pag ma-stress yung mga landrace, mga ka-livestock, magkukomplicate din yung magkakaroon sila ng magkakasakit sila, makukomplicate yun. Kaya dapat marunong talaga tayong mag-alaga, lalong-lalo na may alam talaga tayo sa medication, magandang management, kalinisan sa kapaligiran, lalong-lalo na sa kulungan, at saka always mag-disinfect tayo lagi. And then, nandun na tayo, magandang genetics na yung nasa atin, kailangan premium quality feeds naman yung gagamitin natin. Huwag nga nating titipirin yung alaga natin, mga ka-livestock, dahil makukompromiso din yung growth ng mga alaga natin. Hindi natin ma-achieve yung growth potential na gusto natin, o kaya nasa kanila talaga pagdating sa age na yun. Ito is 3 months and 20 days mula pagwalay. 3 months and 20 days. So 3 months is 90 plus 20, 110 days, mga ka-livestock. 110 days. So almost 4 months sila. Yung computation natin, mga ka-livestock, mula pagwalay yung computation natin, 110 days. So kung i-convert natin sa buwan, 3 buwan at 20 days, 3 months and 20 days, mga ka-livestock. Ayun po, pinakamalaki, I think 128, mga ka-livestock. As you can observe po sa pagtitimbang, wala talagang all 100 up talaga, mga ka-livestock. Yun nga, maganda. Siguro ito yung umabot ng, ito yung pinakamalaki, iwan ko lang kung ito ba, hindi ito. So maganda yung, ayan po, maganda yung nagiging resulta, mga ka-livestock. Hopefully aabot ng 900 kung hindi man, talagang mapalapit talaga sa estimated natin. So not so bad, mga ka-livestock, sa ganitong gagawin lang talaga natin ng lahat ng mga nalalaman natin, at saka dadagdagan pa rin natin yung mga nalalaman natin. Magsasaliksik pa rin tayo, maghingi tayo ng advice sa mga eksperensyado na sa pag-aalaga ng batabayang baboy, mga ka-livestock. Yun nga, lagi kong pinapaulit-ulit,
Once again, si Chard TV po ay hindi nagmamayabang. Si Chard TV po ay isang maliit na magbababoy lamang. Pero si Chard TV po talaga namulat na talaga sa pag-aalaga ng baboy, mga ka-livestock. Yun lang yung magandang ipagyayabang ni Chard TV. Namulat na talaga. Kaya hindi na tayo basta-basta dito. May alam talaga tayo dito, kahit experience lang. Tsaka marunong din tayong mag-medicate, mga ka-livestock. Yun man ang importante. Dapat din na may naka-standby talaga tayong mga gamot sa medicine box natin pag nagpapatining tayo, at saka kung may inahing baboy tayo. Yun yung pinaka-importante, mga ka-livestock, lalong-lalo na pag hindi maganda yung klima, lalo na sa pagtagulan, pabago-bago yung temperatura. Kailangan talaga may naka-standby tayo na mga gamot for just in case, mga ka-livestock, na mayroon tayong nakitaan na hindi maganda yung kalusugan nila, malapatan kaagad natin ng gamot, nang sa ganun maagapan natin yung potential na hindi magandang mangyari sa alaga natin. Kailangan obserban tayo, i-observe natin lagi bawat pakain, araw-araw, umaga't hapon, i-observe natin yung health nila. Matansa man natin pag sino yung may kumbaga yung not feeling well, hindi makapagsalita yung hayop, mga ka-livestock. Tayo na lang yung magbasa at tansain natin sa pamamagitan ng paningin natin. Kailangan talaga niya ng immediate medical attention. So yun yung dapat i-consider natin, mga ka-livestock, as a grower. Nang sa ganon magiging profitable tayo lagi, hindi tayo malulugi. Yun nga, mga ka-livestock, huwag kayong maniwala na lugi yung mag-alaga ng baboy. Walang mag-aalaga na ito, walang magpapadami nito pag palaging lugi. Walang lugi, huwag kayong maniwala dyan. Lugi kung titipirin nyo, lugi pag kaunti lang din yung alam nyo, lugi pag hindi talaga kayo marunong, lugi pag medyo may alam kayo pero hindi pa rin fully experience. Yung mga experienceado ng mga livestock, alam na nila yun kung anong gagawin, may target sila at may sistema sila sa feeding nila, kung kailan sila mag-change feed o anong klaseng feeds na naman yung gagamitin. Kaya yun yung mga dapat natin i-consider, mga livestock. And of course, you can build that strategy and techniques and knowledge, mga livestock, sa hindi constant sa pag-aalaga nyo ng baboy. In how many months and years nagbi-build kayo ng knowledge, kasi makaka-encounter talaga kayo ng iba't ibang klase ng darating sa munting babuyan natin at sa munting babuyan nyo, lalong-lalo na pag nagkakasakit, kung anong gamot ang dapat ilapat sa kanya, ilan yung dosage, ano yung magandang maintenance na pangturok, ano yung magandang ihalo sa pakain o kaya sa tubig. Ganun naman talaga, mga livestock. You can build that knowledge in years by years of sa pag-aalaga nyo ng baboy at sa iba't ibang klaseng hayop na rin, mga livestock, kung ano yung mga naiibigan nyo. Yun nga, ito po, parang nahirapan silang
mag-transport papunta sa sasakyan mga ka-livestock, nasa ano lang din, sa harap lang din ng bahay ko. Itong pin na to is more or less 35 meters galing sa bahay ko. At yun nga, backyard lang nga tayo, maliit lang yung babuyan natin, but kahit na backyard mga ka-livestock, napakalaki din ng gastusin sa pag-aalaga ng baboy. Hindi din talaga biro ito dahil napakamahal na ng feeds ngayon. Kaya dapat hands-on talaga tayo dito, dapat marunong talaga tayo, dapat wise tayo dito, dapat may alam tayo, dapat magsasaliksik tayo. Nang sa ganun madadagdagan ba yung knowledge natin. Dapat may strategy tayo sa gagawin nating feeding. Yan po, parang bato nga yung mga timbang, pinakamalaki 128, expected ko nga 115, so umabot ng 128. Napakaganda, maganda talaga yung resulta. At yun nga, nagresulta ng maganda. Pasalamat din tayo sa Panginoon na naging ganun yung resulta, kasi lahat ng pagsisikap natin, kung walang basbas sa kanya, wala rin tayo. Huwag kayong magpapatinag sa mga mga ka-livestock sa paligid. Alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ko. Go lang tayo ng go, basta alam natin na hindi tayo lumabag sa batas, at sa alam natin na tama yung ginagawa natin. Ayun, go lang tayo ng go mga ka-livestock. Yun yung kagandahan sa farming. Inspired tayong gigising araw-araw kasi may aalagaan tayo, may nangangailangan ng atensyon natin. At the same time, dagdag na rin ito sa life natin mga ka-livestock. Dagdag talaga, dahil pipilitin talaga natin gumising araw-araw sa insaktong oras, matulog sa insaktong oras, dahil kinabukasan gigising tayo dahil may tayo, may mga alaga tayo sa yard natin. Yun ang pinaka-importante mga ka-livestock, na kailangan happy din tayo sa papasukin natin na kakaunting business mga ka-livestock. Yun nga, itong pagbababoy ay we will not expect na malaki yung natin, yung return. Ang importante na kahit hindi gaano kalaki, basta consistent lang mga ka-livestock. Yun nga, pwede nating i-program na mag-harvest kayo every month sa pamamagitan ng i-cycle yung pag-aalaga mga ka-livestock, na bawat buwan may i-harvest tayo na kung ilang heads yung target natin. Magagawa natin yung mga ka-livestock na natin, may target tayo sa pamamagitan ng binabanggit ko na cycle. At yung cycle na yun, ma-apply din yun sa pag-alaga natin ng inahin at sa patabaing baboy. Yun lang yung mga pinaka-basic mga ka-livestock. Huwag talaga natin gagalimutan na genetics yung una nating i-consider dito, dahil yun nga, pag hindi maganda yung genetic potential ng inaalagaan nating inahing baboy, wala, chapsoy yung labas, chapsoy na mga ka-livestock, hindi natin medyo ma-achieve yung growth na gusto natin. At with that, tatapusin ko na itong mga ka-livestock, parang naboboard na din kayo. Once again, patuloy lang tayo sa passion natin sa livestock farming. Mga ka-livestock, please
follow also my page at chardsirip.nokne. Marami din kayong makikitang mga videos doon sa pag-aalaga ko sa patabaing baboy. At sa mga naligaw dito sa channel ko mga ka-livestock, please don't forget to smash the subscribe button at pakipindot na rin ng notification bell nang sa ganon notified kayo lagi sa mga videos na ipapalabas ko. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please like and share this video mga ka-livestock. Once again, ang virtue natin dito is patience talaga mga ka-livestock. Dahil pag walang patience, hindi tayo magtatagal dito sa larangan. Kahit anong larangan ng business na papasukin natin. Yung patience na yun, andun na rin yung tinatawag na sipag at tiyaga. Covered na yun doon. That's all mga ka-livestock. I hope may naidagdag akong kunting kaalaman sa lahat ng mga nalalaman nyo. Happy livestock farming po sa ating lahat. Mabuhay tayong lahat na magbababoy. That's all and good day. Sir?